Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ito mga kababayan, mga ka-analyze, as usual, ha? Ganito naman ho talaga itong si Senador Robin Padilla, ha? Ito hong number 1 na senator ho natin na nakakuha ho ng napakalaking boto, ha? Sa history ho ng ng botohan ho ng pagka-senador. Ito ho yung may pinakamalaking nakuwang boto sa kasaysayan ng langit at lupa. Pero ganito ho magbigay ho ng mga opinion ito sa mga issue ko rito sa lipunan. As usual, ganito ho si Senador Robin Padilla, mananahimik, tapos bigla na lang susulpot. Magpapaviral na naman, magpapatrending na naman para pag-usapan ho siya. Ito mga kababayan, mga ka-analyze, may maraming nagsasabi, may mga nagme-message sa akin na ito raw si Senador Robin Padilla, bigla raw pinagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa ginawa raw ho nitong pag-post about sa nangyayaring krisis dito ho sa ating bansa. Ngayon mga kababayan, nung binasa ko ho yung post nito, na mga pino-forward ho sa akin ng ating mga follower, ako nga, ayaw ka nang gawa ng reaction nito eh. Nauumay na ako sa mukha nito. Ay, hindi ho pagpuri ito, pang-iinsulto pa nga ho ito, mga kababayan eh. Hindi ho pagkampi ito, hindi ho pagkampi, hindi ho pagpuri ho kay Pangulong Bongbong Marcos ito. Pang-iinsulto ito. Basahin ho natin, makikita nyo ho dyan sa screen. Huwag naman masyadong magpabida at idiin si Pangulong Bongbong Marcos. Kung iisipin mo, parang parang concern Parang ang dating kinakampihan niya si Pangulong Bongbong Marcos, no? Pero i-analyze mo talaga yung kanyang ginawang post dito pa lang sa unang to. Huwag naman masyadong pagpapabida at idiin si Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan mo itong kasunod. Painggan nyo. Matagal na po tayong nasa krisis. Wala pa ang digmaan sa gitnang silangan. Kita niyo yan? Para bang kung paikinggan ninyo, wag naman masyadong magpabida at idiin si Pangulong Bongbong Marcos. Para bang sinasabi na kung titignan nyo, kung mapapainggan nyo, akala nyo concern, akala nyo kinakampihan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi, parang mas inaano niya pa nga ini-insist sa utak ng mga makakabasa nito, kanyang post, na para bang gusto niyang isiksik sa utak ng mga tao, Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga tao ngayon sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos. Para bang ang dating walang natutuwa. Tapos ang kasunod dito, matagal na po tayong nasa krisis, wala pa ang digmaan sa gitnang silangan. Ano ba'y maloko, Ano ibig sabihin nito? Isipin nyo, wala pa rin digmaan sa gitnang silangan, nasa krisis daw ang bansang Pilipinas. Ano ibig sabihin nun? Walang nangyayari sa administrasyong Marcos. Walang ginagawa ang ating presidenteng si Pangulong Bongbong Marcos. Isipin nyo, hindi ba pang-iinsulto ito? Matagal na po tayong nasa krisis, wala pa ang digmaan sa gitnang silangan. Ang Pilipinas po ay kasalukuyang namamahala ng malaking pasanin sa utang. Utang na minana rin naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Daan kay Digong. Minana niya lang din naman yan. Magkano ba ang naging utang, ng Pilipinas? Bago ho pumasok ang administrasyong Marcos, bago ho nag-turn over si Pangulong Bongbong Marcos.
bago sinali ni Digong ang kanyang kapangyarihan bilang presidente kay Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Ha? Ayan makikita ninyo mga kababayan, ano? Ayan, Ayan. Makikita nyo sa baba. Minanang utang ni Duterte kay Pinoy, 5.5 trillion. Ayan, nasa taas. Inutang ni Duterte sa kanyang administrasyon, 7.2. 7.2 trillion. Nung natapos si Digong sa kanyang panunungkulan bilang presidente dito sa Pilipinas, sa kasamaang palad, naging 12.7 trillion pesos. Ayan. So, yan ang minanahon ni Pangulong Bongbong Marcos. 12.7 trillion. Tapos, 2025 itong pinag-uusapan na kasi kakapasok lang naman ng 2026 eh. Ano yan ano yan at this moment yan ng 2025 2025 update ito Tapos nung 12.7 trillion 12.7 trillion na minana ni Pangulong Bongbong Marcos na utang ng Pilipinas kay Digong noong 2025 last year 3 trillion ang nagiging utang na ng administrasyong Marcos. Ayan ngayon noong 2025 naging 15.7 trillion na. Malaki naman nung nag-turn over ang Pilipinas, malaki At kailan ba nawala ng utang ang Pilipinas? Kailangan linawin natin yan, Senador Robin Padilla. Kasi, siyempre, hindi naman lahat ng nagso-social media nag-iisip. Lalo na yung mga DDS nyo. Kung ano lang mabasa niyan, kung ano lang ihain yung balita dyan, pick up lang ng pick up. Kumbaga sa pagkain, kung ano lang ihatag sa lamesa, hindi na tinatanong, kain lang ng kain. Mamaya, kung ano nakalagay dyan sa lamesa, kinain nyo na. Dala lang ng pusa yung galing labas, naipatol lang sa mesa, tapos kinain nyo. Ayan. Ang Pilipinas po ay kasalukuyang namamahala ng malaking pasaning sa utang, kung saan ang utang ng pambansang pamahalaan ay umabot na sa record na 18.13 trillion hanggang sa katapusan ng Enero 2026. Bagamat pinaninindigan ng mga economic manager na ang sitwasyon ay sustainable, ang mga antas ng utang ay lumabag sa ilang makasaysayan at international na mga limitasyon. Senador Robin Padilla, hindi naman porket may utang ang Pilipinas na ganyang kalaki, nasa krisis na. Balanse yan. At wala pa akong natatandaan na ang Pilipinas walang utang. Ewan ko nung panahon ng mga matatanda, mga lolo't lola natin. Ang pambansang utang ay inaasahang aabot sa 19.6 trillion sa pagtatapos ng 2026. Ang piso ng Pilipinas ay tumama na sa 60.30. Yung araw, oras na itinatype mo ito. Kada US dollar noong March 2026 na nagpapataas ng gastos sa pagsaserbisyo sa utang na may denominasyon sa ibang bansa at pag-import ng mga mahalagang kalakal tulad ng langis. Nagtataga ako rito sa mga ito. Nung si Digong ang presidente, hindi naman nila pinamumukha sa taong bayan na ganito ang Pilipinas. Pero si Pangulong Bongbong Marcos na todo paliwanag sila kung anong mga nangyayari sa lipunan. Ay, talaga naman. Hindi bias. Di nang isipin natin. Hindi bias, di ba? Nakuha natin sarili natin. Asa na? Nagtaka ang gobyerno
nagtakda ang gobyerno ng programa sa pagbayad ng utang na 2 trillion para sa 2026 na binuo ng 950 billion sa interes at 1.05 trillion sa principal. Ganito po ang latagan ng budget. Paano kaya nalalaman ni Binoy, ni Senador Robin Padilla, no? Wala nagturo sa kanya nito. Ganito kagaling si Senador Robin Padilla. Asa na? Humigit kumulang 38 lamang ang itinuturing na mailaan para sa mga serbisyong panlipunan at pag-unlad sa pagkatapos matugunan ang utang at mga gastusin sa tauhan. Upang pondohan ang 2026 budget, deficit, plano ng gobyerno na humiram ng 2.68 trillion. Haramihan ay mula sa domestic source, 80% para sa mabawasan ang mga panganib sa foreign exchange. Dahil sa pagbabayad ng interes, nalilimitahan ang kakayahan ng bansa na pondohan ang mga subsidiyo o tumugon sa mga bagong pagkabigla sa ekonomiya. Madalas nating marinig tayo'y lumagong ekonomiya, ngunit palagian namang hindi maabot ang target. Tanong nyo rin kay Digong yan, bakit nagkautang ng ganyan? Ibig sabihin, wala mang nangyari sa kanyang administrasyon. Sa madaling salita, batid na nating lahat sa gobyerno, napabaon tayo at pabaon sa utang na malinaw na matinding krisis na yon. Kaya itong digmaan sa gitnang silangan, adding insult to injury na lang. Tinanggalan lang tayo lahat ng maskara. Tapos na ang pagkukunwari. Pagbabalat kayo, hindi ito ang oras ng pamumulitika. Walang bida sa oras na ito. Nagbingi-bingihan kayong lahat. Nakamputing parang bidang-bida. Parang ang galing yung Senador Robin Padilla, mga kababayan, ano? Parang kala mo talagang alam niya lahat no? Sus, Mariosep. Pamumulitika daw. Ha? Kaya ito hindi pagkampi, ito pang-iinsulto ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo, wag naman masyadong magpabida at idiin si Pangulong Bongbong Marcos. Matagal na po tayo nasa krisis. Sus, Mariosep. Ito pa sabi niya. May yan eh. May istorya, may karugtong yan eh. Sabi raw sa isang post ni Senador Robin Padilla, ayan may impeachment pa rin pala. Nagpasya rin si Senador Robin Padilla sa gitna ng gumugulong na impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang post sa kanyang Facebook page, nagtaka ang senador na tuloy pa rin ang hearing kahit pa problemado ang mga Pilipino dahil sa malalang epekto ng Pilipinas na gulo sa Middle East. Ito yung post daw nyo. May impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God help us. Wala namang problema dyan sa God help us. No? Napakaganda niyan. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Pero sana, yung sinabi niyong God help us din, naglabasan kayo ng panahon ng war on drugs, AJK, na kung saan libo-libo ang namamatay ng mamamayang Pilipino. Sana, sinabi niyo, God help us, pahintuin, bigyan niyo ng tamang pag-iisip si Digong, pahintuin tong war on drugs extrajudicial killing na to. Kaya talaga ito si Digong may kasalanan dyan. Isipin mo, may nangyayari ng AJK, tuloy-tuloy pa rin, hindi niya pinahinto. Umandar pa ng ilang taon. Sabihin, gusto niya nangyayari. Ba't nung panahon na yun, hindi kayo humingi ng tulong? Di ba? Hindi kayo nag-God help us para matigil yan. Magbago isip ni Digong. Ito mga kababayan, kung mababasa ito, maririnig ko ito ng isang pangkaraniwang tao.
Especially DDS. Alam mo yung mga utak niyan, makikitid ng utak niyan, ay iisipin, ay oo nga, no. Nasa gitna na nga tayo ng krisis, may gera na nga eh. Impeachment pa ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan saan? Pinag-uusapan sa House of Representatives. Hindi naman lahat ho ng ahensya ay nakatutok sa impeachment ni BP Inday Sara Duterte. May mga tamang ahensya ho ng gobyerno, yan ang pinag-uusapan at tinututukan. At may mga committee hearing sa Senado na ginagawa na ngayon ay pinag-uusapan about ho dyan sa mga krisis na kinakaharap natin sa langis. At tulad nung nakaraan, nag-viral si Senador Loring Legarda. May hearing dun sa Senado. Diba? About ho dyan sa LPG, gasol. Napag-uusapan ng problema. May mga hearing din dyan sa House of Representatives sa mga ibang kwarto. Na ang pinag-uusapan, mga problema ng Pilipinas. Iba kasing committee on Justice ito, about dyan sa korupsyon. Ang lagay Committee on Justice, ang pinag-uusapan pagtaas ng mga gulay. Diba? Katunayan, ebidensya, pag napunta ka ng Senado at House of Representatives, bawat politiko, may mga kasama sila sa grupo-grupo, bawat committee. Halimbawa, ganito ang problema. Committee ni Bato de la Rosa. Anong problema ito? Committee nila nila Senador Bongo. Anong committee yan? Hawak nila Senador Happy Tulfo. May kanya-kanya yan. Ganyan din sa House. Di ba? Hindi naman lahat lahat ng ahensya ng gobyerno pag-uusapan yung gera. Tuloy-tuloy, mga kababayan, tuloy-tuloy ho ang ginagawang pamamaraan ng ating Administrasyong Marcos sa kinakaharap ho nating krisis dito sa nangyayaring gasolina. Sa pagtaas ng gasolina, pati ho dyan sa gera ho dyan sa Middle East na apektado tayo. Gumagawa ho lahat si Pangulong Bongbong Marcos. Katunayan, yung MRT, 50% less ng pamasahe dyan. Yung pinakadulo ng pamasahe dyan na is 28 pesos, naging 14. Ang pinakamababang pamasahe ngayon sa MRT is 6 pesos. May mga libreng sakay. Pumipirma ngayon si Pangulong Bongbong Marcos ng iba't ibang executive order. Para hindi magtuloy-tuloy ng mataas masyado ang mga nangyayaring pagtaas na ngayon ng mga bilihin. Gasolina. So, gumagawa ng paraan. Ibang usapin ito. Ibang usapin niya, Senador Robin Padilla. So, wag natin utak ng taong bayan. Wag natin parang sinasabi ba na wala nang hindi na pinag-uusapan ng kahirapan, hindi na pinag-uusapan ng problema, krisis dyan sa Middle East. Di ba? Tingnan nyo, yung OWA, yung Administrasyong Marcos, sanib puwersa, tinutulungan ng mga OFW na naipit dyan sa Middle East, napapauwi. Di ba? Nakikita nyo sa mga balita. Kaya huwag nyo sabihing nakatutok dito sa impeachment. Yan lang dyan sa Committee on Justice. Mas nakatutok lang ang Pilipino dyan kasi masarap pag-usapan dahil masarap pag-chismisan. Kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Bye-bye po.